Mapya mapita mga manisan, maayong buntag sa inyong tanan, naimbag kadagiti amin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ang panitikanang Pilipinas, lalo na ang dula mula sa Pilipinas ay sinulat ni Federico B. Sebastian at ito ay ito pala kaunting kaalaman tungkol sa atin, sa alam kong alam na alam niyo po ito. So, ang ating bansang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 mga isla na nahahati po sa tatlo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kabisera po nito ay Maynila. Ang tawag sa mga mamamayan ay Pilipino. Ang industriya po dito sa atin ay agrikultura at mga BPO. Ang uri ng pamahalaan ay demokratiko at ang ating kasalukuyang Pangulo ay si Ginoong Rodrigo Roa Duterte. Tungkol naman po sa ating panitikan, mayaman na po ang Pilipinas sa sari-saring anyo at hubog ng panitikan na naglalarawan sa kalinangan nating mga Pilipino. At alam naman po natin na bago pa dumating ang mga mananakop dito sa Pilipinas, ay mayroon na po tayong sariling panitikan, kagaya po ng awiting bayan, karunang bayan, at kwentong bayan, kagaya ng epiko, ng alamat, ng mga bulong, at marami pa pong iba. So, may tinatawag po tayong buwan ng panitikan ng Pilipinas na ipinagdiriwang sa buwan ng Abril. Dahil po ito sa bisa ng proklamasyon bilang 968 Series of 2015. At si Francisco Balagtas ang hinirang na bayani ng Harayang Filipino. May kaakibat na kahalagahan ang panitikan para sa ating mga Pilipino dahil lahat po ng ating akda ay masasalamin po ang ating kultura, tradisyon at mga paniniwala. Dumako po tayo sa akda at ito ay ang pinamagatang Ito Pala Ang Inyo, isang dula mula sa Pilipinas na isinulat ni Federico B. Sebastian. Unahin po natin ang mga tauhan. Ang una ay si Clarita, siya ang babaeng taga Maynila, makabago, 25 taong gulang, may kaya sa buhay at bagong asawa ni Alberto. Si Alberto naman ay isang byudo, mga 40 taong gulang, taglay ang kakisigan ng isang bagong tao. Si Aling Isang, siya po ang tiya ni Alberto, mga 57 taong gulang, puti na ang buhok, may kapusukan ang ugali. At ang 4 na anak ni Alberto sa unang asawa. Ang tagpuan po dito ay sa bahay ni Alberto sa probinsya. Kasi bumiyahe po ang bagong kasal na si Alberto at Clarita papunta po sa probinsya ni Alberto sapagkat sinabi ni Alberto na doon po sila maninirahan dahil tahimik at paraiso, kumbaga. Ang banghay, simula natin sa simula. So, inuwi ni Alberto ang kanyang bagong asawang si Clarita sa kanilang bahay sa probinsya. At dito nga nagulat si Clarita dahil marami po siyang mga bagay na hindi alam sa kanyang bagong asawa. At gulat na gulat siya nung makita niya ang itsura ng bahay kasi ito ay, kumbaga ito ay naiiba sa kanyang naging expectation na magiging itsura ng bahay ni Alberto.
dumako tayo sa kalagitnaan ng dula. So, ito na yung pag-uusisa o pagtatanong ni Clarita sa mga bagay-bagay sa kanyang asawa, kagaya ng nasaan ang banyo, saan ang palikuran, ang katre, kwarto, at marami pa pong iba. So, kumbaga, si Clarita ay na-culture shock, okay, sa uri ng pamumuhay na mayroon ang kanyang bagong asawa. Kasi hindi niya po ina-expect na ganun ang buhay ni Alberto sa probinsya. Kung titingnan, nung nasa Maynila pa sila, ang akala ni Clarita, si Alberto ay isang mayamang lalaki kasi nga dahil sa kanyang postura. Okay? Maayos sa pananamit si Alberto, sumalinis, at may magandang trabaho. So, hindi niya ina-expect na si Alberto pala ay isang maralita sa kanilang probinsya. Ngayon, nagrereklamo si Clarita na bakit ganito yung kanilang pamumuhay, bakit wala man lamang maayos na palikuran, walang banyo, wala namang katre, at kung ano-ano pa. Okay, so ibig sabihin, sobra ang disappointment na nararamdaman ni Clarita sa kanyang asawa. So, ang naging wakas po ng kwento, dahil sa hindi makayanan ng Clarita ang ganyang pamumuhay, so ang sabi niya hindi siya tatagal ng isang araw na tumira doon sa bahay na iyon. So, iiwanan ni Clarita ang kanyang asawa dahil nga nalaman niya na dumating si Alin Isyang kasama ang 4 na anak ni Alberto, so nagulat siya na may anak pala si Alberto sa kanyang unang asawa. So, hindi na makayanan ni Clarita. So, iiwanan na ni Clarita ang kanyang asawa at babalik na sa Maynila kung saan siya nanggaling. At si Alberto naman ay hahabulin ang kanyang asawa. Diba? Pinipigilan niyang umalis. At yung mga anak naman ni Alberto ay kakapit naman sa kanya para huwag ring umalis ang kanilang ama. So, nai-imagine nyo ba ang tagpo, di ba? Si Clarita na aalis. So, hahabulin ni Alberto. Okay, pipigilan niya. At yung mga anak naman ni Alberto ang pipigil sa kanya. Ganun lang. So, ano po ba ang aral na makukuha po natin dito sa dulang ito, sa akdang ito? Ito po, magpakatotoo. Kasi nga, hindi po sinabi ni Alberto ang totoo kay Clarita kung ano siya. Okay? So, itinago ni Alberto yung tunay niyang pagkatao at yun ang hindi nakayanan ni Clarita. Kasi kung sinabi niya lang ng mas maaga, edi sana hindi mag-expect ng bonggang-bongga si Clarita sa kanyang asawa, di po ba? So, wag po tayong magbalat kayo o wag po nating itago ang ating mga katauhan sa mukha ng ibang tao na hindi naman po tayo yon. Okay. Yun po ang aral dito sa ating akda o sa ating dula. Magpakatotoo. Ang nangyari din po kasi dito sa kwento ay masyadong nag-expect si Clarita ng malaki sa kanyang asawa na akala niya ang magiging buhay nila sa probinsya ay malaparaiso. Okay? Akala niya na ito na yung katuparan ng kanyang mga pangarap sa isang lalaki. Okay? Dream boy. Yan. Alam niyo kasi na ito yung napapansin ko kapag tayong mga tao ay yung expectation natin ay masyadong mataas. Okay, masyadong mataas. So, pag hindi po naabot yung ating naging expectation, 'di ba? Sobra-sobra ang ating disappointment, 'di ba? Sobra-sobra ating pagkalungkot na yung iba pa ay nagli-lead into depression. Ayan. So, babaan lang po natin ang ating mga expectations para naman hindi po tayo masaktan ng bonggang-bongga. Yun lamang po. Bago po natin tapusin ang ating leksyon ng ating paksa, sa araw na ito, lagi po natin tatandaan na don't expect too much dahil masasaktan ka lang po. Yun lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig.